Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na nag-warning na. Nako, grabe ang yabang talaga ni Torre. Sa mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sa walaan bayan ko, sa magnanakaw na tao. So ito mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga ka-review natin, unahin na po natin to. Dati pong former Senator Francisco Tatad nag-warning at ito po ang kanyang sinabi mga kababayan na baka di umano magkaroon ng martial law part 2. Ito mga ka-review natin ha. Tatad warns of martial law part 2. Unconfirmed reports now claim that because of the Duterte fiasco, Marcos Jr.'s approval ratings has plunged to a single digit. Isang digit na lang daw. Particularly among the OFWs, military retirees, and the CD and E social classes in Mindanao. But as the cry for regime change grows, the president is reportedly to be studying the possibility of declaring a state of emergency or martial law to meet any possible outbreak of insurgency or lawlessness. Nako. Marcos Jr. has understandably kept his cards those close to his chest, no? But should the need for it arise, we might see history repeat itself. When in 1972 Marcos Sr. suspended the privilege of the writ of habeas corpus and proclaimed a state of martial law over the country. So, what do you think mga kababayan? Is it really possible, no? Na magkaroon ng martial law part 2, no? Ito kasi nakakita ko rin mga ka-review natin, no? Kasi sa administrasyong ito, sinisikil po, diba? Nililimitahan nila yung freedom of expression, no? Nakikita po natin yan diyan sa nangyayari sa TRICOM, mga kababayan, di ba? Ano pong masasabi nyo? Posible kaya na magkaroon pa ng part 2 ang martial law? History repeat itself, father and son. Nako po. Sana naman ay wag tayong magkaroon ng martial law, no? Kasi mga kababayan, kung marami po ang namatay sa war on illegal drugs, wherein yung mga sinasabi nilang extrajudicial killings, no? Mga addictus pa yan, ha? Sa panahon po kasi ng base po sa history, no? Base po sa sinasabi rin ng mga nakakatanda. Ang martial law, di umano mga kababayan, no? Mararami rin po ang nagurgur. Wherein yung pinaglalaban nila freedom of expression, no? Na mailabas nila yung kanilang mga damdamin. Tapos dito naman po sa war on illegal drugs ni former President Duterte, mga addictos ang ginugurgur, no? Kaya it's better na magkaroon na lang tayo ng war on illegal drugs kesa po sa martial law, based on history ng father ng ating presidente. Yun di ba? Kayo po ang papipiliin ko, mga kaubayan. Which is which?
Ah, Martial Law Part 2 or War on Illegal Drugs Part 2. Di ba? Ako talaga, doon na lang ako sa War on Illegal Drugs. Masay-save pa. Magiging peaceful pa ang mga streets natin, sabi ni Speaker Martin Romualdez, no? Na mas peaceful daw, mas safe yung ating mga streets ngayon. Well, it's unbelievable, no? Oh. But anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong sinasabi kong ang yabang talaga, no? Yumabang yata itong si General Torre, ha? Sabi po dito sa caption, sino may idol dito kay Torre? Ha? Ito, pakinggan po natin to, mga karibin natin at bigyan natin ng reaction to. Social media ng mga anak ko. Kahapon dinala ko sa Sunday afternoon, dinala ko sila sa isang mall. Sa isang mall, tatlong anak ko, 23, 19, 23, 21, 19. Magkasama kami, pinag-mall ko sila. Bakit marami naman nagpa-picture sa akin na nagsasabi na idol nila ako? So, gusto ko ipakita sa mga anak ko para to allay their fears na talagang most hated man nga ako as pictured by this DDS. Na marami nagpa-picture sa akin na, yan mga anak ha, marami tayong supporters, hindi lahat ay galit sa atin. Mas marami actually ang mga tahimik lang na mga taong sumusuporta at naniniwala na tama ang Sige nga. O kayong mga supporter di umano ni General Torre, pakibash naman po ng content na ito. Pakisupport naman po ng ninyo ng idol, no? O idol nyo pala si Torre. Magsama-sama kayo. Diba? Sino kaya mga lokong nag-idol dito? Anyway, hindi lahat sumusuporta kay former President Duterte, hindi rin lahat sumusuporta kay Torre. Pero kung pipili lang naman kayo ng idol, no? Wag naman yung nape-persona non grata. Ito kasi si Torre, na persona non grata po ito dito sa sa Calbayog City. Diba? I-search nyo. Sige. Mag-idol na rin lang kayo. Ganun pa. ating ginawa. Kasi tama naman talaga ang ginawa. Tama daw yung ginawa niya. Social media ng mga anak ko. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaction dyan, ha? Feeling ko talaga mas lalong yumabang si Torre. Ha? Anyway, pangalawa na pong promotion niya to, ha? Yung una, na-promote siya, yung tinira niya si Pastor Apollo Quezon. Tinira talaga yun, no? Inaresto pala. Yung nilusob nila yung compound ng QJC, di ba? O na-promote po siya, naging chief po siya ng CIDG. Ngayon, I think natagdagan na naman po ang star, no? Major General yan. Major General na po si General Torre, mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Kayo po ba ay nayayabangan din? Well, anyway, may kanya-kanya naman po tayong opinion. Kung kayo po ay sumusuporta kay General Torre, good luck. Good luck po sa ating lahat. Okay? Alright, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto ang matindi, mga kababayan, balita. Ayon po sa Sunstar Davao, lola nanguha og gatas priso. Ibig sabihin po, mga kababayan, yung lola daw nagnakaw ng gatas, kulong. Yan sabi dito sa balita, a 60-year-old woman was apprehended after allegedly taking 4 packs of powdered milk from convenience store in Cebu City on Friday. Yan, mga karabin natin, no? I'm not saying na tama po yung ginawa ng lola. Mali pa rin yan. Pero mga kabayan, do you need to jail this grandma? Itong lola pong ito, kailangan ba talagang ikulong ito? Samantala, sabi po dito ni Tio Moreno, pero
yung mga national office na billions na ang involved, okay lang. Highs. See the difference? Kaya nga, minsan hindi natin malubos maisip, no? Or hindi natin matanggap that the law, no, ay para lang talaga sa mga mahihirap. Ang batas ba talaga ay para lang sa mahihirap? Kasi tingnan nyo yung iba nagnanakaw ng billions pero hindi man lang nakukulong, no? Oh. May mga ebidensya pa yan, di ba? Mga billions ang involved, sabi nga dito, no? Pero hindi po nakukulong. Grabe talagang batas ng Pilipinas. Para lang yata ito sa mga mahihirap na katulad natin eh. Yung mga mayayaman na patuloy na nangungurakot ng bilyones sa kaban ng bayan ay okay lang. Samantala, tayong mga dukha hampas lupa, dahil sa kagutuman nakagawa tayo ng hindi maganda. But I'm not saying mga karibin natin na tama yung ginawa ng lola, pero mga kababayan, it's really unfair, no? Gatas versus billions, kulong versus nakakalaya. Walang yan naman talaga. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga karibin natin. At eto pa. Ang Meta, yung Facebook, inimbitahan ng Tricom. Ito pong balita mula sa News 5, 52 minutes ago. Dumalo ang mga kinatawan ng Meta sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Tricom Committee ukol sa pagkalat ng fake news at disinformation ngayong Martes, April 8. Yan mga karibin natin. Nila may tatlong approach ang Meta sa pagharap ng maling impormasyon. Ang pagtanggal ng ninalaman at mga account na lumalabag sa community standards nito. Pagbabawas ng pagkalat ng mabababang kalidad o maling nilalaman at pagbibigay ng konteksto sa mga users. Yan Tricom talaga. Believe na talaga ako sa Tricom mga karibin natin. Pati si Meta. Facebook. Bakit walang YouTube? Bakit hindi nyo pinatawag pati sa YouTube? Well anyway, ang gusto ko lang i-point out dito mga kabayan kasi sinasabi nila yung restriction, doon po pumapasok yung ano nila eh. Yung parang pag-restrict nila, no, yung limitation, no? Restriction, pagbaban ng account, yan po. Teka lang. Nung nakaraang buwan yata yon, ito ang eksena ni Franz Castro. Gusto ko lang i-connect. Sinuspende ng Meta sa loob ng 180 araw ang Facebook page ni ACT Teacher Representative Franz Castro dahil sa umano'y impersonation. Kaya Mr. Chair, imbitahin natin talaga dito yung Meta at saka yung Facebook. Kasi Mr. Chair, 180 days suspended yung aking Facebook account. So Franz Castro, natanong mo na ba yung Meta kung bakit ka na-restrict ng 180 days? Dahil maybe ikaw ay hindi sumusunod sa guidelines, no, ng Meta. That's why you are being suspended. Tanungin mo nga itong dalawang Amerikanong ito kung bakit ka nasuspinde nang malaman mo, no? Yan mga karibin natin. Ano po ang inyong opinion dyan? Gusto ko lang i-share kasi naalala ko kasi si Franz Castro. Nasuspended yung account niya tapos sinisisi niya si Meta. Ngayon, nandyan na, kaharap mo na sa Tricom. Tanungin mo kung bakit ka. Baka mahiya ka magtanong. Ako na magtatanong yan. Tanungin mo kung bakit 180 days. Diba? Hindi ka makapag-Facebook. Well, anyway. Ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Nag-comment nyo na lang po. At eto,
Pakinggan po natin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Usapan natin ngayon, ito po, no, sa dami po na kinakaharap, reklamo ni BBM at ng kanyang administrasyon sa Supreme Court. Ang dami pong kinaso dito po sa Supreme Court. Ito lang po ang maraming kinasuhan, ang gobyernong pinakamaraming kinasuhan, no? Para po Ang tanong bakit? o sa Supreme Court, no? Para ilinaw po sa Supreme Court. Takbuhan na po yung Supreme Court eh. In fact, alam niyo po ba ang sinabi ng Chief Justice ng Supreme Court? Wala na po, panay sila na lang po. Sila na lang po yung inaatupag. Ito po ang sinabi ni si Chief Justice Alexander Gesmundo. Sabi niya po, I would suggest that all departments in the government, executive offices should start procuring toga because of the number of cases being filed. So you will not have no difficulty switching because the toga is one size fits all. Narindi po ang Supreme Court Chief Justice. Sa dami po sa dami po ng kaso, no? Pinayuhan na po ng Chief Justice. Bakit hindi na lang kayo bumili ng maramihan ng toga? Sa dami po ng haharap sa Supreme Court ng mga departamento dahil sa sari-saring reklamo. For the first time, alam niyo po, malaking balita po pag ang executive inihaharap. Ito po, 2-5 po. Alam niyo po, sinasanay po tayo eh. Yung sinasabi po ni BP Sara, nakikita po natin. Yung sinasabi natin na itong presidente ay hindi marunong magpresidente. Si BP Sara po nagsabi niyan. Ngayon, kitang-kita po natin. Kitang-kita po natin. Sa dami po ng reklamo. At saka wala po silang pakialam. Akala nyo ba yung napapahiya? Yung mga Rimulya pag nagbabago-bago sila ng salita? Pinapangatwiranan pa. No? Ano sinabi ni Boying nung doon din sa hearing? No? We are entitled to change opinion o to change yung pananaw. No? Entitled daw po yung mga tao na magbago. Opo, pero hindi po as a policy ng gobyerno. Mahirap po yung nahihirapan na nga sa atin yung foreign investors eh. Dahil sa pabago-bago, yung every 6 years, pabago-bago po yung klima sa Pilipinas. Every 6 years, may bagong presidente, tapos every 6 years, may bagong patakaran. Hirap na po uminti. So yan mga kabayan, okay lang daw na pabago-bago sila ng opinion. Naku po, pag ganyan ang gobyerno, pabago-bago ang opinion na pagdidesisyon, mga kabayan, malamang sa malamang, ang kahahantungan po natin, ay pabago-bago rin. Diba? Paano yan? Diba? Kung isang araw, mayroon po kayong pinangako, diba? Bilang isang opisyal ng ating gobyerno. Pero at the end of the day, iba rin pala yung ginagawa ninyo. At yan po ang nakikita natin, mga kaubayan. They are only promising, di ba? Pangako lang sila ng pangako. Pero, yung mga pangako nila, mga kaubayan, hindi po natutupad. No? Iba po ang nangyayari, iba rin po ang sinasabi. Iba ang ginagawa, iba ang sinasabi. So sino pa ang maniniwala sa inyo kung okay lang pala na pabago-bago kayo? Hindi po pwede ang pabago-bago dito sa gobyerno. Mga kababayan, the government has its own standard. At ano yun? Yun po ang konstitusyon natin. Napapaloob po dyan sa 1987, di ba? Constitution. Ang standard ng isang gobyerno. Nandun po ba, nasasaad po ba? Sa ating constitution na pwedeng pabago-bago? Hindi po pwedeng babuguhin yan, no? We have standards, no? Kung ganito ang paggawa ng tulay, ganito ang paggawa ng tulay. Hindi mo pwedeng gawing kahoy ang tulay na dadaanan ng mga sasakyan. Kailan konkreto yan, mga karabi natin? Sa panahon ni Noy lang siguro. Di ba, napanood niyo po ba yung tulay na ini-inspect nila, biglang gumuho yung kahoy, di ba?
Sa panahon po yun, inuy-inuy eh. Si Marroas, nakita ko nga, nahulog eh. Di ba? But anyway, what I'm trying to point out here mga karibin natin, magkaroon po kayo ng isang salita so that, no, maging progressive po ang ating bansa. Maraming investors ang pumasok sa atin because they will trust the Philippines. Pero ngayon, nagsipulasan, no? Ang mga investor sa Pilipinas, nagsipulasan mga kababayan sapagkat ayaw nila na ang negosyo nila, yung mga investment nila ay malugi, no? Ganyan po ang nature, no? Eto nga ang may opinion na kasi sumali rin naman tayo sa mga networking na yan, di ba? Isa lang pong ko. Bago mo maibenta yung produkto mo, which is mag-ano ka ng investment, no? Kailangan mo muna silang magkaroon sila ng trust, no? Magtiwala muna, kunin mo muna yung tiwala nila. Ibenta mo muna yung sarili mo bago yung produkto mo. Ganon din sa gobyerno natin. Dapat maging trustworthy tayo sa paningin nila. Para mag-invest sila dito sa atin, di ba? Pero kung nakikita nila na ganito ang nangyayari sa ating bansa, sino pa? Sino pa kaya ang mag-i-invest dito? Yung mga katulad na lang din ng nila kung mag-isip, di ba? Yun lang ang mag-i-invest, di ba? Pero yung mga matatalino, ewan ko lang. Ay nako, anong nangyayari sa Pilipinas? Ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment ko na lang po. Para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.